Ano ba yung trabaho mo ngayon? Ngayon, dry cleaning. May pamilya ka na ba, kuya? Meron. May anak ka na? Meron. 3. 3? Oo. Ibig sabihin, 3 pinapaaral mo ngayon habang nasa abroad ka? Oo, 3. Anong reason bakit ka nag-abroad? Siyempre para sa family. Sa tingin mo ba worth it talaga mag-abroad? Worth it naman kasi ang laki, sobrang laki ng sahod talaga. Worth it. Pero Pero at the same time, nakakalungkot na kailangan mo Oo. pang umalis ng bansa para lang kumita ng malaki. kaya nga, ganoon talaga. Para lang magka-idea sila kung Ma- magkano kaya sinasahod ng isang dry cleaner dito sa Cayman Islands. Umabot naman na sa ano. Yo, what's up? Magandang araw mga kabayan. Ngayong araw ay holiday dito sa isla ng Cayman Islands. At meron tayong kakausaping isang tao, hindi hayop, hindi rin bagay, isang tao na mahalaga sa akin. At isa sa mga tropa ko dito sa isla, hindi lang tropang tingin ko sa kanya, kundi isang kapatid din. So halos kasabahan ko siyang dumating dito sa isla. Mga ilang buwan lang yung pagitan namin. Ngayon nga ay napagpasan kong interviewin siya at alamin kung kamusta ang buhay niya dito sa isla ng Cayman Islands. Yun nga ay walang iba kundi si Tadan! Dito ka nakatira? Dito, number 9. Number 9? Pwede ko bang masilip na konti yung bahay mo, kuya? Hindi ko to bahay, nangungupahan lang. Ay, nangungupahan. Bibigyan muna kita ng mic. Pwede ko ba makita yung tinitiran mo kayo dito? Ay, dito pala si tatay. Kamusta po? Si tatay. Kasama ni kuya sa bahay. May salas. Magulo. Tiyo, ito yung ginagamit mong bike sa work. Ito, bawal na to gamitin ngayon kasi kailangan ng lisensya. Wala tayong lisensya ngayon. Nasa Pilipinas yung lisensya ko. Ah, dahil ba e-bike yan? So, ito yung kusina nila. At silipin natin yung kwarto niya. Sure ka, pwedeng silipin tong kwarto mo? Magulo dito. Magulo? Parang ano. Parang nakatulog na ako dito ngayon. Dami mo collection dyan ah. Oo. No, iuwi ko yan ng Pinas. Pwede ba ako makiat? Pwede. Parang ang tarik naman ng kwarto mo. Kita nyo naman mga kabayan. Dito na ako sa kisame. Wala kasama dito ngayon. Wala. Ha? Nandun, tulog. Okay lang ba na interviewin kita ngayong araw? Pero hindi dito, syempre. Gusto ko lang makita nila kung yung pinagpapahingahan mo, ganun. Wala na ibang ginagawa dito, ganito lang. Wala. Trabaho. Ang laki ng mansyon ko dito. Dati 3 sila dito sa kwarto. 2 na lang sila ngayon. Ngayon, 3 pa rin. 3 pa rin ngayon. Dito? Si JL? Oo, tulog. Nandito na si JL? Oo. Ayan. Isang kabahay. Kamusta? Morning. Muntik din akong tumira dito eh, di ba? Naghahanap ako ng bahay dati. 5 kayo dito. Yeah. Tapos, magkano renta nyo? 1-2. Sa kwarto? Hindi, itong buong unit na to, 1 to to. Oo, hati-hati. Kami, tagto 240 kami. Punta muna kami mga kabayan sa beach at doon natin i-interviewin si kuya. May tao. Possible may mga nagka-camping din ngayon. Uy! Okay lang yan pag nabasag. Hindi, syempre. Ano to? Uy! Baka mismo na. Magu-magu! Ayan, Cruise ship, oh. may dalawang cruise ship na yun. Ang bilis ng panahon, no? Oo. Pag pikit ko, ano na eh. Magtatatlong taon na ako dito eh. Interviewin niya ako eh. Kuya, parang kayo din yung kasama namin nung una kami nagkita dito. Unang pagkikita. Kuya, si Kuya Adrian nga pa. Siyempre, sa mga Ano, pinaka-idol natin dito sa isla pagdating sa banda, di ba? Nag-snorkeling pala sila. Saan tayo na nagkita? Doon. Patalong ka doon eh. No? Tumalong ka doon eh. Saan? Doon oh. Ang daming tents. Ang dami nagka-camping. Oo. Yan. Pasensya na kayo. Medyo madumi yung ating background. Pero ox lang yan. Oaks lang Medyo yan. maraming tao ngayon eh. Doon sana tayo sa beach. Ayos. Kamusta kuya? All goods, Okay ka all right. naman? Yo, what's up mga kabayan? At ngayon nga ikakausapin natin si Kuya Junel. Isa to sa mga tropa ko dito sa isla. Marami pa kami mga tropa-tropa dito. Banda-banda lang baka interviewin din natin sila. Isa kasi to sa mga hinahangaan ko dito sa isla.
At maaaring napanood nyo na siya sa mga vlogs ko nung mga nakaraan. Meron kaming video nun na in-interview ko rin siya. Mabilis lang, parang ano lang, pang-release lang ganun. Tapos Oo, umabot umabot ng na, ano? 40,000 views sa Facebook. Ito na yung formal na interview. Alamin natin ang sitwasyon niya ngayon dito sa isla. At kung kamusta nga ba ang isang Jonel. Una sa lahat, anong pangalan mo? Ilang taong ka na? Taga-saan ka sa atin sa Pinas? Yun. Yung pangalan ko, nakalimutan ko na. Kasi 3 taon na ako dito. Hindi ko seryoso na- naman. Seryoso ba? Sige. Hindi kasi ako sanay na may camera para may nakatingin sa akin dito sa gilid. Oh. Ayan oh, nakatingin oh. Jonel, 28 years old. Jonel ano? Jonel Lamak. 38 na ako, 38. Taga-saan ka sa atin sa Pinas? Pinas, sa ano ako, Marikina. Saan sa Marikina? Sa Tomana. Tomana, Marikina. Tomana. Parang malimit Barangay ang baha dyan ah. Oo, taon-taon. Taon-taon talaga. Doon, nagka-ondoy din dyan nun eh. Isa kayo sa pinaka-tinamaan nun. Oo, sa ondoy. Grabe. Pero okay naman yung family mo, bahay nyo, ano nangyari? Bahay namin, puro putik. Puro Ano kasi second floor nun, ano eh. Lagpas tao na, second floor. Lagpas Nasa tao. third floor na kami nun eh. Sa bubong na, pinakabubong na kami nun na, ano, umakyat. Second floor ba? yung Second bahay floor. nyo? Tapos umabot sa bubong yung tubig? Hindi, konti na lang. Abutin na yung pang third floor. Grabe. Umalis ako sa Pilipinas, ano eh, September 26, 2023. Pero ito yung una mong abroad, Ito yung first time ko. Cayman Islands. Oh, tinry ko lang. Ayun, nandito Baka na agad. sakali. Tapos nakarating ka dito. Oo, kumuha lang ako ng passport, tapos bigla may ano ko, yung gusto ko daw dito, sabi ko, sige, tatry ko. Alright, nandito na. May tumulong sa'yo or nag-agency ka? Paano ka nakarating dito? Tinulungan ako. Tinulungan ka? Nung nagtatrabaho na dito, gano'n? Oo. Pares tayo. May tumulong din sa akin. May pamilya ka na ba, kuya? Meron. May anak ka na? Meron. 3. Tatlo? Oo. Ilang lalaki at ilang babae? 2 babae, 1 lalaki. Panganay mo? Panganay, 16 years old na. Lalaki? Oh, babae? babae. Sunod? Yung lalaki. Tas bunso, babae? Babae. Ilang taon na yung bunso? Magsa 7 years old na yun. Ibig sabihin, tatlong pinapaaral mo ngayon dito habang nasa abroad ka? Oo, 3. Grabe! Baka gusto mo i-shoutout si misis mo. Shout out. Kamusta dyan? Stay put. Marami akong papadala sa'yo. Oh! Ilang taon ka na ko dito sa isla? Magta-3 taon na ako sa September 27. Same tayo, pero sa July ako magtatatlong taon. Kasabay naman kabatch pala tayo. Kabastaan ni Rap. Si Rap, tropa namin, kasama niya dati sa bahay. At di sa inaasang pagkakataon, magka-birthday sila. Ang galing, di ba? Magka-birthday kami. Halos sabay ba kayo dumating dito na Rap? Di, nauna siya. Ano yung mga naging trabaho mo sa atin sa Pinas, kuya? Bago ka nakarating dito. At gaano ka katagal? Ka tumataw. Nagbobote ako dati. Sabi mo nagagawa ng tsinelas, di ba? Sa Marikina, capital of the sleepers. Tsinelas. Hindi, ano yung unang-unang mong trabaho? Trabaho ko. Sa ano ako dati, nagluluto ako ng mga biskwit. Sa Lapasita ako dati. Lapasita? Biskwit, oo. Tagagawa ng biscuit. Ano yung lapasita? Pansit? Hindi. Ano ba yan? Biskwit yun eh. Lapasita biskwit. Dito sa may Antipolo yun eh. Tapos, ilang tangol? Di, buwan lang ako doon. Ilang buwan lang. Yung una kong trabaho. Yun yung unang mong trabaho. Oo. May anak ka na nun? Wala pa. Wala pa. Anong sunod mong trabaho? Sa Chinelas. Matagal ka doon? Matagal ako. Mga ilang tangol? 3 years, ganun. Ano ba mga pinasok mong trabaho? Naging kargador ka ba? Di. Parang ang laki ng katawan mo. Di ba naging boxing hero ka? Kailan ka naging boxing hero? High school pa ako nun. High school. Marami ka nang tinalo. Oo. Na may na-knockout ka na. Wala, ako yung ni-knockout. Professional fight yun. Tas na Amateur lang, amateur. Paano ba? Pakita mo sila. Hindi yung mga training mo yung mga ganun. Yung Pacquiao. Oo. Nag-ano rin ako na mga pabrika ng sabon. Sa Pabrika ng Pasig. sabon. Oo. Grabe, ang dami mo ng trabaho. No? Ang dami. Eh, Ano doon pa? ako matagal eh. Tsaka, nag-ano Nagawa rin ako. ng alcohol nung pandemic. Oh, ganun din yun. Doon din yun. Alcohol. din yun. Oo, doon na rin sila. Naglo-laundry din ako sa atin. Laundry? Laundry. Nag-laundry rin ako doon bago ako pumunta dito. Yun yung nag-stepping stone mo para makapag-play ka dito, yung trabaho na yun. Laundry yung huli mo pinagtrabahuhan, which is related yan sa trabaho mo ngayon. Ano ba yung trabaho mo ngayon? Ngayon, dry cleaning. Dry cleaning? Noong una hindi ko alam kung ano yung dry cleaning eh. Parang yung mga typical na trabaho lang sa mga naglilinis, ganyan. Akala ko nga mga bahay eh. Hindi. May Pero ano, hindi pala. O sige, paliwanag mo kuya anong Maglalaba. trabaho mo. Anong ginagawa mo sa trabaho? Pwesto ko ngayon, nagpa-plancha ako ngayon eh. Press. Heat Press ng mga, heat press ng mga damit. Pagkalaba, ipe-press pag dry cleaning. Kasi may machine na
may mga damit na ano, na hindi pwede sa tubig. Yun yung isinasalang doon sa may machine. Gaya ng ano yung mga damit na hindi pwede sa tubig? Sa tubig? Yung mga suit, Suit? jacket suit, ganyan. Mga, Paano nilalaban yun? Paano nililinis? may chemical yun na ano, na may sarili siyang washing na ano, na chemical yung ano, Hindi tubig. hindi tubig. Yun Tapos after nun, tsaka nyo paplansyahin. Oo, Yun pala. yun yun. Ano yung reason bakit ka nagpunta dito sa Cayman Islands? May idea ka ba kung ano tong lugar na to? Wala akong Wala kang idea, idea. no. Kasi first time ko ako mag-abroad eh. Mm. Yung pala, ang laki pala ng pera dito. Kanyang kalaki oh. O sunod, anong reason bakit ka nag-abroad? Siyempre para sa family. Para sa family? Una yun. Kasi ang hirap sa Pilipinas eh. Gaano kahirap sa Pinas? Ang hirap. Ano? Hindi sapat yung kinikita Hindi mo. sapat. Lalo 3 na yung anak mo. Hindi sapat. Kasi marami natatakot mag-abroad, kuya. Bakit mo piniling sumugal? Bakit pinili mo magsakripisyo? Lalo't may maliliit ka pang anak na possible pagdating mo, pagbalik mo sa Pinas, malalaki na. Bakit mo pinili yun? Nakakaiyak naman yung interview mo. Hindi huwag kumiyak. Bakit? Bakit? Siyempre para nga sa kanila. Gusto mong bigyan sila ng magandang Oo, kinabukasan? kasi ano hindi naman ako nakapag ano eh. Hmm. Hindi ako kumiyak. Kumiyak. Oh, sige. Hindi naman ako nakapag-aral eh. High school lang ako eh. Para sila naman makapag-college sila. Alright. 'Di ba? Believe talaga ako sa'yo, kuya. Sila makapag-college. Wala kang pinagsisiyanan na dito ang ano. Masaya ka. Masaya, pero nung una, sabi ko ganito Nakakatakot. pala. Oo, kasi nung una, sabi ko, masaya. Pag alis ko, nung nandun ako sa may taas na aeroplano, sabi ko, ang layo pala nito. Ilang araw yung biyahe, di ba? O, ilang araw kasi, alis ka sa Pilipinas. O, sa 26. Kailan ka dumating dito? 27 dito, pero sa Pilipinas, 28 na. Oo. Oo. Halos Halos 2 days, no? 2 days mahigit. Ganun din ako. 2 days. So, from Philippines, saan ka nag-layover? Sa ano ako, Philippines to Singapore ako eh. Qatar? Ito, Qatar ka. Qatar. Oo. Qatar, tapos London. London Heathrow, tapos diretso na dito. Bahamas. Bahamas pa isang stopover ka oras. sa, ayun, pares tayo. Bahamas yun, di ba? Naso. Tapos tsaka pa nagpunta dito. Tapos dito, kala ko doon na yung Cayman Island. Dito na ba Cayman Island? Hindi pa, may ano pa. Sa susunod pa. Marami rin ako mga pa. Pinoy na ano nun eh. Na nakasabay. nakita. Oo. Sunod na tanong regarding naman sa work mo, kuya. Na-explain mo na kanina. Pero ano yung typical na sitwasyon mo sa araw-araw mong trabaho? Kasi nung doon sa nakaraang vlog, nung binisita ka namin, nagulat kami sa sitwasyon mo eh. Kasi lagi mo sinasabi na nasusunog ka, which is nakikita namin, sunog yung balat mo. Pero nasa loob ka lang naman, nagda-dry cleaning ka. Pagdating namin doon, ang init nga ng sitwasyon mo, nakababad ka sa sa araw. Hindi, binababa ko na may ano nun eh. Pag medyo May mainit blinds, na, ganun. may taan naman yun, yung sinasarap. Marami kayong katrabaho. Ilan lang kami? Siya, 2, 3, 4, Maraming Pinoy. 5. Ilang Pinoy? Pinoy? Ilan kami? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Halos lahat kayo Pinoy. 6. Hindi, may Anong boss nyo? Anong lahi? Kaymanyan yun. Cayman yan. Per hour ba yung sahod mo? O ano? Fix. Fix. Pero may nakapag-overtime ka, hindi? Hindi. Fix. Parehas tayo. Kung Kasi ano- kung karamihan sa mga tropa namin, puro sila per hour. So ikaw, fix. Fix. Kung maaga ka matapos, pwede na umuwi. Anong oras ka pumapasok? 6. Parang dati, alas 5 pa lang, umalis ka na sa bahay mo. Mga 5:30. Kasi magbabike pa ako eh. Magbabay ka lang. Bike papunta dun. Delikado dito magbike. Kaya nga. Kaya focus din ako sa ano eh. Sa daan eh. Kita niyo mga kabahan yung sakripisyo ng isang tatay. 'Di ba? Halos na madaling araw, nakabisikleta lang. Pero baliwala lahat ng yun para mabigyan niya ng magandang kinabukasan yung mga pamilya niya. Ba't ka inubo? Inubos mo na kasi yan eh. Sarap. May sago. May sago. Okay, next na tanong. Alam naman natin na mahal dito sa Cayman, 'di ba? Mahal lahat. Parang pangalawa na ata, taas sa may pinakamataas na cost of living. Pangalawa. Natanong ko na yung sa renta kanina. Magkano ang mo dun? Ang hatian mo dun? Di ba sabi mo? 240. 240. Kasama na dun utilities. At Hindi pa. Iba pa yung utilities. renta pa. Minsan Magkano inaabot na utilities mo? 75. 75. CI. Kasama dun wifi. Wi-Fi, tubig. So ayan, kung gusto niyo convert mga kabayan, times nyo lang sa 69 or sa 70. Yun yung value niya in peso.
240, 75. So, sa isang buwan, ano yung mga gastusin mo kayo dito? Susan? Bukod sa renta, sa groceries, Yun. insurance, may insurance ka ba binabayaran? Meron. May insurance ako dito. Pero sagot din ng company yung Oo, kalahati. sa company. Pero may sagot ka din. Oo. 100. Health insurance o pension? Insurance tsaka pension. Pareho. Parehas, oo. Pares mo rin binabayaran. Mm. Pagkain, groceries, magkanong madalas mo nagagastos sa groceries ko? Grocery ko. Hmm. Luto-luto kami. Nasa 120 rin ata. 120 per grocery, ilang buwan na yun? Hanggang sa sunod na sahod ko na yun. 2 weeks, 2 weeks. 2 weeks, Pero may 2 weeks matitira ang ako. sahod mo. Hmm. Tuwing kailan ka sumasahod? 6 tsaka 20. Pero ano, aminado ka naman na matataas ang bilihan talaga dito. Punta taas, sobrang taas. Ang mahal. Mahal talaga. Mahal dito. Times 3, no? Kadalasan, times 3 ng ano dyan sa Pinas. Yun yung halaga dito, ng bilihin. Minsan times 2. Pero ano naman, natatapatan naman yun ng sahod dito. I mean, kahit na malaki ang cost of living, yun, malaki din naman yung bigayan dito. Pwede ko bang tanungin, kuya, kung halimbawa magkanong sinasabi, range? Range. Oh, halimbawa, 1 million, ganun. Baka ma-hold oh, up. pwede, kung yun yung sahod mo eh. 1 1 million to 1.5 yun. Sa isang buwan. Magkano yung naabot? Range lang. Range? Basta, pasok dun sa range na ibibigay mo. Alam Pasok. ko medyo confidential tong bagay na to. Pero pumayag naman si kuya na i-disclose. Pero syempre, hindi natin nasabihin yung totoong amount. Para lang magka-idea sila kung magkano kayo sinasahod ng isang dry cleaner dito sa Cayman Islands. Umabot naman na sa 100. Umabot sa 100. Mm. So, 90 to 100k ganun. Pero nag-increase naman minsan. Nag-increase. Lalo na pag masipag ka ganun. Oo. Kaka-increase ko lang eh. Sana all. Ayos. Pandagdag din. Pandagdag. Dagdag sa bayarin. Yung dinagdag na yun, syempre, yung ginagastos mo nun, yun yung pinakaipon mo. Nagtatabi-tabi ka rin eh. Syempre, pag nagkasakit ka dito, gaya nakaraan, nagkasakit ako. Kaya ka medyo pumayat ako yun. Oo, mahigit 1 buwan ka inuubo eh. Hindi, ganun Hindi ko ako malaman ubuhay. kung ano nangyari sa'yo eh. Ganun ako ubuhay matagal. Alos, karamihan na nakikilala ko, pag ako inubo, matagal. Oo, matagal ka rin. Nakaano ka lang eh, tulali ka lang eh. Ikaw, kasi kahit may sakit ka, ikaw kikilos eh. Iinom ko lang ng gamot. Siyempre kung ikaw na yung magluluto, kasi toko-toko yung luto eh. Ikaw na, magluluto ka pa rin. Ganun pala dito sa Cayman. Oo, ganun. Oo, hindi sila ganun ka pagdating sa sakit. Kaya may paid sick leave, Oo. may paid vacation leave din. Ilan yung vacation leave mo? Na paid? 2 weeks. 2 weeks. At sick leave ilang araw? Sick leave namin. 10 days ata or 7? 10 days? 10 days nga. 10 days ang sick leave. Grabe. 10. Oh, hindi pwede 10 ka alam nang ko. magsakit-sakitan pala. Di pwede siya. Tsaka- Ngayon nga lang rin ako nagulat sila eh. Hindi ko kaya Pero pumasok eh. mabait na may employer mo kuya. Mabait, sobra. Thankful ka na doon ka napunta. Yan ang maganda dito sa isla. Mabait ang Laga. mga employer. Oo, mabait. Nga pala kuya, magkano yung pinapadala mo sa Pinas monthly? Monthly? Kahit average lang. Kasi pabago-bago yan, di ba? Pabago-bago. Nasa ano rin, 50 to 45. 50 to 45. Grabe, ang laki pinapadala mo monthly. Isa pa nga, nasa May natitira 75. pa naman sa'yo. Meron. Pambili ng prutas. Pambili ng prutas. Basta isa to si kuya sa mga pinakamagaling. Kumbaga, hindi siya yung typical na pag may emergency ganun, wala siya mabubunot. Lagi siyang may mabubunot. Meron naman. Ganun siya Pinakatabi kagaling. naman. At meron siyang investment sa Pinas. Panis! Ano nga investment mo sa atin? Yung Di ba alam may pala. lupa ka? Oo, meron. Hindi pa napapagawa ng bahay. Si kuya may lupa na. Ako wala pa. Lupa Ano lang. pa? Yung yung tricycle. Oo. Badya yun, Tricycle. Badya. Sa Antipolo yun. Mabiyahe naman na. Anong tricycle? Pedicab Badya o tawag nila. e-bike? Ano? Di gasolina rin. Di gasolina rin. Badya. Yung kulay dilaw. Oo. Ngayon medyo mahina, bakasyon ngayon sa Pilipinas eh. At least Wala may mga estudyante. investment ka na nag-generate ng passive income, di ba? Baka pag uwi ng Pilipinas, mag-tricycle ako eh. Yun na lang gawin yun mo. muna. Ayos yun. Walang problema dun. As long as marangal yung ginagawa mong trabaho, di ba? Ano yung mga naging realizations mo dito habang nasa abroad ka? Na-realize mo ba yung kahalagahan ng pamilya? Oo, sobra. Nakakamiss kasi. Sanay ka ba nakasama sila lagi? Oo, sanay naman ako. Lagi sila kasama pag uwi ko sa... Pumapasyal kayo lagi sa Pinas? Pag uwi sa bahay, nandun na silang lahat. Uy, kamusta? Ngayon, syempre minsan pag busy sila, kasi ano ba, yung pagtatawag ka sa kanila, minsan tulog pa sila. Dito, kararating mo lang galing trabaho. Sila tulog pa sa atin. Yun nga pala, anong oras ka tumatawag dito? Dito, pagdating ko sa... Dito mga 4. Kung may pa... Alas 4 dito ng hapon. mga ganun. Sa alas 5 4 ng umaga sa Pinas. 4 or 5 dito, tapos 6 na dun. Kaso minsan tulog sila eh.
Yun ang mahirap. Hello, hello. Mga tulog pa kayo, titignan ko na lang sa CCTV. Uy, mga tulog pa sila. Siyempre, ako naman, matutulog na rin. Pang anong oras tayo papasok, yung pang maaga eh. Kaya minsan pagtatawag sila, tulog na ako. Mahirap din. Kabilang mundo. Ano pa yung mga naging realizations mo? Pagdating naman sa sa trabaho. Siyempre, mas malaki yung kinikita mo dito compared dun sa kinikita mo sa Pinas. Sa tingin mo ba worth it talaga mag-abroad, ganun? Worth it naman kasi ang laki, sobrang laki ng sahod talaga. Worth it. Pero at the same time, nakakalungkot na kailangan ko pang umalis ng bansa para lang kumita ng malaki. Kaya nga, ganoon talaga. Sa Pilipinas, although pwede naman na siguro tayo magnegosyo pagka nakaipon. Di ba? Sa mga kaibigan mo naman, masasabi mo ba na malaking pagkakaiba ng mga kaibigan mo dito tsaka kaibigan mo sa Pinas? O talagang iba yung samahan sa Pinas? Masaya. Talagang iba yung saya pag nandun ka. Oo. Pilipinas Solid. yun eh. Solid. Sisigaw ko doon pag dumating ka na doon. Pilipinas. Salamat. Oo, nung nandito na umuwi ako. ako ng Pinas ko pag-apa ko agad ng paglampas ko na immigration, sumigaw agad ako. Nasa Pinas na ako! Gumanon ako. Tapos paglabas ko pa ng airport, banda-banda dun pa, nag-drive si Papa. May nakita ko isang malaking pader, tahanan ng mga OFW, tapos may mural painting na. Grabe, naiyak ako, kuya. Ang ganda, no? Kailan mo babalak umuwi? Tagal Baka pa. matagal pa. 6 years na lang, konting tiis na lang. Alright! Abangan natin kung na makauwi si Kuya, pero sana makauwi si Kuya para makasama niya rin yung family niya kasi pag nasa abroad ka talaga kailangan mo ng pahinga rin. Kailangan mo rin makita yung pamilya mo na pinagugutan mo ng lakas sa pang-araw-araw. Ano yung pinakamalaking challenges mo dito sa abroad, Kuya? Biggest challenges? Yun lang, yung homesick talaga. Homesick. Mahirap. Kasi minsan, bigla ka na lang Sabi nga isa kong tropa, bago ako mag-abroad eh. Kasi nung bago ako mag-abroad, siya naman nagbakasyon. Kasi dapat kasama ko yun nun magtataiwan ako eh. Niyayaan niya ako nun eh. Sabi ko, sige, ikaw na lang, kaya mo yan. Nag-abroad na siya. Tapos after 5 years, bumalik na siya. Pagbalik niya dito sa Pinas. Ako naman mag-abroad. Natanggap ko sa, oo nga kinuha ako. Dapat magtataiwan ako eh. Tapos, ayun, sinabihan niya ako, tigaw, mararanasan mo nung bigla ka nalang papatak yung luha mo. Uy! Naganoon ko. Sabi ko, chinat ko nga yun. Sabi ko, totoo nga bigla na lang papatak Sabi ko. Yun yung biggest challenges mo, yung homesickness. Homesick talaga. Ang hirap. Lalo na 3 yung anak mo, di ba? Minsan talaga, gigising ka na lang nang naghahanap ka ng saya, ng mayayakap ng mga anak, di ba? Pagmulat mo. Nasa na ba ako? Kala ko natutulog ka, kala mo pagising mo, nandun ka lang sa inyo. Pero ang bilis lang naman ng panahon. Magti 3 years na ako, di ba? Ang bilis. Konti na lang. 6 years na lang. Pag nakaipon ka, pwede ka naman na umuwi na. Pero syempre, nandito ka na rin naman. Tuloy mo na. Tuloy mo na. Pero hindi ko sinasabi tapusin mo yung 9 years. Pero syempre, iba't iba tayo ng sitwasyon. Ako hindi ko rin masabi. Baka hindi lang 9 years, ganun. Kasi 18 years pa. ano talaga iba kasi dito. Dito kasi, yung Cayman Islands kasi mga bayan, parang yung mga tao dito in and out, para lang magtrabaho talaga. So, hindi siya practical dito na magkaroon ka ng family, ganun. Although may maraming pamilya dito, pero hindi talaga, mahal dito magkapamilya. Yun nga lang pagpapaanak, kuya. 3 million na. Mura lang. Pagpapaanak, 3 million pesos. Kung wala kang health insurance, babayaran mo yun lahat. Kasi yun nga, ikaw din yung magbabayad ng insurance nila. Kung gusto mong paralin, mahal magkaanak dito. Sakto, baka magkaanak na kayo Ako, sana lang. Nagdadasal namin yung kuya. Kasi lumilipas yung panahon. Parang, ako, 21 ako nagkaanak. Gusto ko din naman na... May tayo, apo mo. Uy, may apo na. Apo na agad. Alam mo, gusto ko may makukulit sa umaga. Gusto ko yung uuwi ako excited na masaya ako. Na mawala yung pagod ko. Ganun, wala talaga. Pagdating mo. Anak mo. Wala, lumalakas ka nun eh. Lumalakas ka. Eto, mahirap ba kayo mag-abroad? Alam ko, common na tong tanong. Madali lang. Alam natin yung sagot, di ba? Pero gusto ko malaman kung gaya mo, kasi ikaw, di ba, hindi ka nakapagtapos high school. High school. Ano yung naging impact nun sa trabaho mo ngayon? Mahirap ba mag-abroad? Madali lang, syempre. Madali kung may pera ka. Hindi, mahirap din. Kasi depende sa kung ano yung experience mo eh. Ano yung experience mo, kung kailangan ka nila. Pero yung workload, kuya, yung, syempre, sa Pinas, yung workload. Oo, grabe sa Pilipinas eh. Kailangan naka-college ka para
minsan bagger, ganun, di ba? Hindi. Sa, Cashier. gets ko. Yung workload mo dito at yung workload mo sa Pinas, malaki ba yung pagkakaiba? Kasi yung mga ibang OFW sinasabi nila, triple yung pagod dito sa abroad, hindi nyo alam yun. Totoo ba yun? Sa tingin mo? O triple yung pagod kasi nandun yung homesickness, Oo. nandun din yung panguli Kasi sa pamilya, nandun yung malayo ka. Pagod ka na, tapos ano ka pa, nalulungkot ka pa Mm. pagdating mo. Yun yung sinasabi na Oo, triple. yun. Kaya nakakapagod din. Kasi trabaho din, nagtatrabaho ka din sa Pinas, kumikita ka rin ng pera. Oo. Alos parehas din, di ba? Mas mahaba yung oras sa Pilipinas, traffic pa. Ay, bawal pala sabihin. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, anong mas gugustuhin mo? Madala dito yung pamilya mo, kahit yung asawa mo lang, o isa mong anak, o mag-ipon at umuwi ng Pinas. Pilipinas, syempre. Iba pa rin talaga sa Pinas. Pilipinas na lang. Doon na lang sila. Doon na lang siya. Ako na lang muna. Pipiliin mo na magsakripisyo. Oo, ako na lang muna. Kasi mahirap talaga dito sa abroad eh. Pero kung Ayaw sila, maranasan nila yung buhay dito. oo. Pero kung gusto nila, sila, nasa sa kanila yun. Di ba? Gusto kong Kasi sagot. kung para sa akin, ayoko. Ako na lang. Ikaw na lang maghihirap doon. Ako na lang dito. Tapos sila, mag-aral lang sila na mag-aral para may negosyo sila. Kailangan magka-negosyo rin sila dun. Ano nga pala kuya yung mismo na sa Pinas? Yung ano, kalamansi. Kalamansi! Oo, kalamansi. Wala namang kalamansi dito eh. Oo. Ang sarap kasi nun eh. Pwede mo ipatak sa mata mo pag ano. Oo, sa bagay. Diba? Oo, Wala kasi walang dito kalamansi dito. Meron ka, Meron, meron. mga sachet, Sachet. mga bote, ganun. Pero yung mismo kalamansi na pipitasan mo kahit saan, wala. Oo. Hindi, meron dito sa kapitbahay namin. Kaso, Kalamansi? May kalamansi. Kaso, Nagkatanim sila? may tanim sila. Kaso, ewan ko, malalaki na. Kukunan ko yan pag walang tao. Ano pa? Pagkain. Pagkain, taho. Taho. Mainit na tinapay na pandesal. Pasyalan sa mall. Mall. Dito kasi wala masyadong mall dito. Lalo, Eh. pag linggo kasi dito, karamihan sarado eh. Wala talagang mall dito. May mall pero Sasara sila. iba yung mall sa atin eh. Dito kasi ang mga mall parang bilihan lang talaga, mga bilihan ng mga alahas, ganun. Yun, ganun Ganun ang lang. mall dito. Pabango, ganyan, mga damit din. Pero mahal. Hindi Mahal. practical bumili ng mga damit dito. Pagka hawak mo ganyan, bitawa mo na eh. Nakukuryente ka na agad Oo, pag may nakita mo kuryente. yung presyo. Ano naman yung nagustuhan mo dito sa Cayman? Mga Gustuhan? beach ba, ganun? Tao ba? Kami ba mga kaibigan mo? Lugar ba? Maganda ba yung lugar? Maganda lugar dito. Pero, Puro beach. Kaso puro ano. wala kang ibang gagawin. Wala ibang gagawin, kundi sa beach. Puro dagat, napapaglibutan kasi kami ng dagat. May mga kaibigan naman kaso mga busy rin. Minsan lang di ba? Minsan di na kompleto, di ba? Pag may isa, may Anong ilakad. favorite mong puntahan dito? Ito ba? Smith Cove ba? Smith Cove? Kasi dito tayo nakita, di ba? Oo, dito, Smith Cove. Yan, maganda Dito dito. ko unang nakita yung kislap ng mga mata mo. Oo, nakita ko kayo nun. Kuya, malalim ba dyan? Sabi ko. Nagtanong ka? Oo. Ganun ako ng pagtalon mo dun, oh. Yun, oh. Doon nga talagang diving spot nila, no? Sa pagkain. Sa May pagkain? mga nagustuhan ka bang pagkain ng Caribbean food? Steak? Caribbean steak. Bu, nag-stay ko dito. Oo, syempre. Magkano yung Ano yung steak? Yung barbecue steak ba yun? Caribbean steak. Kana- Hindi, pag ano lang ako pag Christmas party. Pag-Christmas party. Oo. At least, di ba? Kano Ako rin din nakakatikim na din ako ng masarap na steak pag Christmas party. So, ano order mo? Syempre, yung Caribbean steak. Yung? Pero masarap din yung mga ano nila, no, mga curry chicken, jerk pork, ganun. Oo, jerk. Tsaka pork. Jerk chicken. Ayun. Since malapit na matapos yung interview natin, Mm. ano yung mga maibigay mong advice sa mga gusto pala mag-abroad at dun sa mga nag-a-abroad na? Dun muna tayo sa mga nag-a-abroad na. Sa mga nag-abroad na, may advice ko sa kanila, palagi magdasal. Yun, the Unang-una, best. the best. Tapos, syempre, kailangan mo mag-ipon. Mm. Huwag puro bigay. Kailangan, sa'yo yung 80%, tas yung padala mo, 20% lang. Ganun. Baliktad. Hindi, kasi ikaw, tatlong binubuhay mo, kuya. Apat pa. Apat. Although may trabaho yung asawa mo, pero yung responsibilidad, di ba, laki pa rin. Kasi iba paano yung mo na gastusin sa ma-manage yung ganun? Kailangan yung padala, wag lahat. Dapat itira ka pa rin para sa sarili mo. Para sa sarili, tsaka para sa ipon. Para sa future. Tama. Kasi pag nag-abroad ka, hindi lang dapat Yung masasabi. nag-iipon ka eh. Dapat iniisip mo na yung future. Pag umuwi ka ng Pinas, ano nang mangyayari sa'yo? May ipon ka pa rin ba? O broke ka pa rin pag uwi, di ba? Lakasan lang nila loob nila. Dapat lagi silang umiiyak. Ganun. Nahihiya ka ba minsan? Hindi ako umiiyak dito. Malakas loob po dito. Malakas yung loob mo dito. Oo. Hindi, bigla lang mapatak. Pero Umiiyak bakit na. minsan bakit madalas ka umiiyak?
Umiiyak eh. Hindi pambading lang yun. Minsan nga, nahuli kita eh. May pumapatak na luha sa mata mo eh. Ano lang siguro yun. Mm. Ano yung homesick? Yun yata yung homesick eh. Miss mo lang yung pamilya mo. Oo, miss. Sobra. Lalo na yung bunso mo, ano. Oo, makulit yun eh. Sabi niya nga sa akin nun nag-iipon siya para, kasi binenta ko yung motor ko nun. Mm. Para pandagdag nila sa gastusin nun. Kasi siyempre wala pa akong papadala nun. Unang mga buwan. Nag-iipon siya ng baon sa baon niya. Saan siya nag-iipon? Sa alkansya niya. Papa, para pagbalik mo, may pambili kang motor. Oo, ang galing nun. Pinapauwi ka na niya, ganun. Oo, pinapauwi ako nun. Paano yung pagkakasabi niya sa'yo? Kailan ka uuwi? Sabi ko na lang lagi, bukas. Siyempre, maraming bukas eh. Pagising niya, bukas na naman. Ganun lang. Love na love ko yung mga yun eh. Hindi, wag ka susuko, siyempre, para sa pamilya mo yung ginagawa mo. Magdasal, kumain, alagaan ng sarili. Ayan. Yun lang, yo. Doon naman sa mga gusto mag-abroad. Sa gusto mag-abroad, kung may pang abroad kayo na mga magkano ba? Siyempre, magkano gagastusin mo dito papunta dito? Yun. Inegosyo mo na lang dyan sa Pilipinas. Magkano nga pamasahin natin papunta dito? Nasa ngayon, ang pamasahe ngayon, nasa 200, nasa 200. 200K? Ang pamasahe ngayon kasi mahal ang gas, 4,000 USD. Bali ka na yan. Hindi, papunta pa lang dito. Ngayon. One way? One way. 200K? 250. 256. Grabe naman, wag na umuwi. Papunta dito yung kasi kasama ko di ba papunta dito. 256, 3660, CI. Papunta lang. Babayaran. Hindi, kung may pang negosyo naman talaga diyan sa Pilipinas, magnegosyo, subukan, i-try. I-try niyong magnegosyo. Yun lang. Yun lang. Okay. Solid, kuya. Bilang pagtatapos, kuya, may gusto ko bang pasalamatan? Papasalamat ako sa iyo, nakilala. I-shout out, ganun. Shout out RB Villarreal. Supportahan niyo yung page Ano sinasabi mo? Nagpapasalamat ka, nakilala mo ako. Oo. Bakit? Siyempre, bading tayo. Sa atin lang yung bago pinagkakalat. Oo. Anong gusto mo ipagpasalamat, kuya? Magpasalamat. Medyo may sakit kasi, kuya. Inuubo pa rin siya eh. Parang iba yung hinawakan. Papasalamat ako. Siyempre, unang-una sa Panginoon. Binigyan tayo ng malakas na pangangatawan. Buhay pa rin, lagi nagigising. Kada gising ko, pasalamat. Nagising pa rin ako. Umisimba kami nga pala ni kuya every week. Kasama namin siya ni Myrtle. Sinusundo namin siya. May shoutout ba ako? Ikaw, kung gusto, family mo, mga anak mo, pinsan mo, kapatid mo, yung aso nyo, pwede mo rin shoutout. Sino ba? Yung kamusta ka na? Green, yung ibon ko dyan. Kulay green siya pero ang pangalan niya blue. Hello, kamusta ka dyan? Lamak family, si mama, si papa. 6 years na lang, malapit na ako umuwi. Konting tiis. Alright. Alright, sige. Dito na natin tapusin tong vlog natin for today, mga kabayan. I hope may natutunan kayo sa buhay ni Kuya Jonel dito sa isla. Ayan, nakaka-proud to si Kuya kasi hindi siya sumuko. Sa totoo lang, maraming beses na siya nagsasabi sa amin na uwi na ako, ganun. Pero still, nandito pa rin siya, lumalaban pa rin siya. Kung di pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na vlogs. Alright, see you again next vlog. Mag-iingat po kayo palagi and God bless.